I am Maharli Khan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live from the land of our forefathers, this is Queen Helen of Durajak, Elizabeth III. Kumusta po kayo? Ako po ay nandidini sa ating kinalalagyan kung saan alam ko na maipaparating ko sa inyo ang tunay na pamamahayag sa ngalan ng ating soberenya. Magandang hapon po sa ating mga kasama diyan mismo sa ating mga kapatid sa kabundukan, diyan sa norte, diyan sa Abra, diyan mismo sa Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, lahat po kayo, pababa na po tayo hanggang sa Bulacan. Kahermi, welcome! Alam ko na talagang ito na ang ating pinaka-iintay. Magandang hapon po sa ating kalupaan at mga kasama diyan sa Mindanao. Mula kay Sultan Kayulawan Pandala Pasandalan, diyan mismo sa pusod ng Ligwasan. Magandang hapon po. Sultan Pukan Marangit, Ama, alam kong nandyan kayo lahat, nag-aantay diyan sa ating sultanato ng Rajabuayan sa Sok Sargent at siyempre lahat kayong mga NLFSP no sa hanay ni Rolly Mondeng, ni Jojo Trinidad. Ngayon, alam ko na wala nang atrasan kasi kayo yung pinagbigyan ko ng unang pabor kung saan hindi pa buo nung ako'y nandiyan sa inyo, katabi ko kayo. Magandang hapon din sa lahat ng pumapasok dito sa live stream natin. Michael, Annabel, and Dato Robert Ibanez, lahat kayo, Anisito, ngayon nakikita ninyo, talagang hindi na ninyo mapipigilan ang tadhana, ang naitakda ng panahon. Ito ang sinasabi ko sa inyo palagi, kung saan ako'y talagang naghahangad na matapos na ang paghihirap ng sambayanang Maharlika. Congratulations po sa ating mga kapatid na sultan. Raja Muhammad Gamar Mamay Hassan of Durajak ng Sulu, Gamar bin Abdul Gapar, Sultan Jamalul Kiram III. Magandang hapon sa iyo. Alam ko na malaki ang maiitulong ng ating kaharian sa lupasug, sa lupa na kung saan grabe ang pag-alipusta, pagyurak sa ating dignidad, karangalan. Salamat sa iyo at ikaw ay nanindigan. Kahit anong mangyari, nandito pa rin si Queen, handang magpakasakit para malutas natin ang ating mga problema na iniwan ng ating mga lolo sa lupa sa kaharian ng Sulu and North Borneo. Maraming salamat din sa ating mga kapatiran sa Zamboanga, Kakamunap, Kakadayang Rajata, Kamlian, Asid. Sinabi ko sa inyo, kailanman hindi kayo mapapahiya dahil ang hinawakan ko ay hinawakan ko at hindi ko kayang iladlad nung ako'y naglalakad sa kabukiran. Ibig sabihin, nagpakatao ako, nagpakababa ako, nagpakamartir ako para maabot ko bawat isa sa inyo. Maraming salamat, General Swaib.
Asanin? Alagaan mo ang Zamboanga Sibugay. Alagaan mo ang ating kalupaan diyan na iniwan sa atin. Kailangan ko ng magandang programa diyan mismo sa atin sa Zamboanga Peninsula. Iyan ang chartered territory na iniwan ng Queen of Spain. Habla Espanyol, kayong mga nandiyan, no? At least alam ninyo bakit kayo ay gumagamit ng lengguwahe ng Espanyol. Dahil hanggang ngayon, kayo ay naturingang sa pamamahala ng Queen of Spain. Chartered land of Spain. Subalit lahat ito, kahit ang chartered North Borneo, ay naibalik sa puno, sa source of origin. Yan ang tandaan ninyo. Ngayon, lahat ng mga sultan mula norte hanggang sa Cavite na inassign natin kay ating kapatid na kakasultan, wala rito iwanan. Kung kayo merong tinatago pa at kung kayo meron pa kayong mga Marcos, Ferdinand Idralin Marcos Sr. o kaya meron pa kayong mga tinatawag na may-ari na tinuringan, ilabas na ninyo. Dahil mula sa araw na to, September 10, 2023, ito yung araw na bigyan ko kayo ng pagkakataon. Itama na ninyo ang dapat itama. Ang hinahawakan ko ay hindi basta-basta. Hindi ako stupida na basta na lang maglalabas ng isang bagay na wala akong alam. Maawa din kayo sa akin. Pero ito lang ha, mula noong 2010, marami ng CIA, FBI, Interpol, lahat ito sila dumating na sa buhay ko. Pero ni minsan hindi ko inamin kung ano, sino ako. Hanggang sa dumating sa panahon ng 2023. Ni minsan hindi niyo ako naringgan na mayagpag. Kaya nga tinatawagan ko lahat ng kaalyado. Kayo binigyan ko ng power and authority as kaagapay, kaakibat, huwag ninyong abusuhin. Kayong mga leaders, mula pa noong 2010, kung saan na itatag natin ang plataforma ng Peace, Defense, Economic Development, Healthcare and Learning Program, and Renewable Energy, at lalong-lalo na ang pangangalaga ng oil and gas, diyan mismo sa pusod ng likwasan. Sultan Kayulawan Pandala Pasandalan. Ito na ang pagkakataon mo para sabihin mo lahat ng militar dyan, lahat ng government officials dyan, mula sa mayor hanggang sa barangay captain. Tapos na ang ating kasunduan sa kanila bilang caretaker government. Ibig sabihin, lahat ito ginawaan ng sistema ng ating mga lolo na sila yung pinagbilinan ng pagpapamahala ng soberenya. Ulitin ko sa inyo muli, paghawak ninyo ang tinatawag na soberenya, ito ay payong. Ibig sabihin, mataas siya sa political government, sa military government, sa judiciary, sa executive, sa legislative, o sa tinatawag natin government officials na siyang namamalakad sa bawat gobyerno. Ibig sabihin, the sovereign judges, the sovereign people handling this, especially the king and queen, overpower kahit sino pa kayo
Tandaan nyo yan. Ang sovereign power, pinahiram sa political government, sa military government, sa judiciary na yan ang tapat na tumutulong sa atin. Okay? Subalit, kinamkam ninyo lahat ang power na yan na naging Diyos kayo para gumawa kayo ng batas para alipinin ang sangkatauhan. At hindi na yan dapat. Please, makikiusap ako, mahal na hari. Can you do something about it? I am in live telecast, please. It will be a destructive on my part, please. I am just asking my brother, Sultan, because there are things that needed to be concentrated on this. We have to do something because I am going to give the world the special order. Sometimes we need to be in a mode that we have to support one another, especially the aura, especially the way that we have to support one another. I know that all of you are listening. I was able to ask the attention of my beloved husband, Raja Mamay, because sometimes it is so hard when you are already immersed with a spiritual power. Okay? This is the thing. I am live throughout the world. And I am telling the entire world to please give me the chance, to give me the power and authority to really have to speak out right now. Every one of you listening, I know that sometimes maraming pagkakataon, maraming kailangan i-focus, maraming mga tao naghahanap ng butas para kalabanin si Queen Maria Makiling Helen Fatima Nazaria Panulino Abdurrajak Jusi Mulan bin Baginda Ali Abdurrajak Elizabeth III. Right now, alam ko, marami akong kinakalaban sa panahon ko dahil maling-mali po. Mali ang sitwasyon. Mali ang mga pamamalakad. Mali ang mga batas. Marami po kayong batas na dapat ninyong titingnan. Subalit, dahil tayo ay nasa Federal Republic of Philippine Islands, at sinabi ko noon sa inyo, Manong Cesar Virata, nung tayo ay nagkaharap sa presidential table sa Philippine Constitution Association, sinabi ko sa inyo, ikaw pa rin ang Prime Minister. Sana na alala mo. Ito lahat. When I was with you, kapatid na Benedicto, you were telling me something. Pero anong sinagot ko sa iyo pagdating na ng panahon? And to you, if you are still alive, Fabian Ver, because ang patay, ang buhay, patay. Manong Duterte, alam mo rin yan. Kung buhay ka, maraming kasalanan na ginawa ninyo na dapat kayo ang mananagot dito. Dahil ang Zamboanga standoff, Sabah standoff, 44 Submen sacrifice, constant battle in Liguasan Mars, constant pagpapaputok ng mga armamento na hindi dapat, merong battle, merong rule of law of war, na hindi kayo magpaputok ng kanyon more than 5. Alam nyo ba yan mga kapulisan? Nag-aral ba kayo niyan? Pero dahil nga kami ay parang mga manok lamang, wala kayong pagundangan sa pagpaputok sa Sulu, pagpaputok sa Liguasan Mars. So sa ngayon, saan tayo nahahanay? Saan kayo nahahanay? Sino ang commanding-in-chief ninyo? The commanding-in-chief is Raja Muhammad Gamar Mamay Hassan Abdurrajak. Siya po ang itinalaga ng kaharian sa Federal Republic of Lupasug, at syempre, nandyan ang ating Federal Republic of the Philippine Islands na ngayon, alam ninyo na magkakaroon ito ng merging. Dahil ang pinahiram na otoridad tapos na in September 16,
2013. Kaya nga, dahil sa sabwatan, dahil mula 1963, talagang giniba na ninyo ang batas ng soberenya, ang batas ng royal family. Ibig sabihin, tinalikuran ninyo ang may-ari mismo ng kalupaan ng soberenya. Ngayon, ano nga ba ang materyalidad ng gobyerno ng China sa atin, ng royal family ng China sa atin? Ngayon nag-aaway sa West Philippine Sea. Alam nyo yan. Bakit nandiyan dyan lahat yung mga foreign vessel na yan? Ano sa palagay ninyo? Congress, Senate, ngayon ako pa ang sinasabihan ninyong anti-government? Manigas kayo. Hindi nyo alam ang batas at hindi nyo man lang inaral na walang amyenda ang Federal Republic of Philippine Islands. Sumusugod kayo bilang mga opisyales pero hindi ninyo ginamit ang inyong mga intellectual capacity to research. Sunod-sunuran lang kayo kung anong binayad sa inyo. Doon lang kayo. Bayaran na sistema. Ako mismo, inooperan dahil bayaran ko na lang kayo. Yun ang utos. Babayaran ko kayo para sumunod kayo. Pero hindi ko ginagawa dahil talo ako pag ginawa ko yan. Bakit? I-illegal government kayo. Since 2013, dapat sumunod na kayo. Pero anong ginawa ninyo? Nagbayad kayo. Saan nyo kinuha ang bayad? Doon din sa pera ng Sultan Sulu, na ngayon ay namamahala si Queen Helen of Durjah. Ang sakit, di ba? Pinapapatay niyo pa. Ang galing niyo po. Ngayon, sino yung nagpapatay sa akin diyan sa Laguna at na-replace si Princess Helen? Hanapin ko kayo. Dahil ang batas na bakal i-implementa at iyan ang regalo ko sa September 11, 2023 sa birthday ni Apo Lakay. Na kung sinong Apo Lakay ninyo, ilabas nyo na para at least lahat ng DNA ma-validate ni Queen. Dahil ang United Nations pumunta na kay Queen. Please naman, huwag ninyong i-complicate lahat. Sinabi ko nga sa akin, hindi ako stupid. I will never fight if I don't know, if I do not know the law at hindi ko alam kung anong pinaglalaban ko. And I'd like to tell to you, my kuya, pasensyahan po tayo. Sa araw na ito, nakikita mo ang aking mga mata. We have to save one another. Dinadrag na po kayo pabalik sa baba. Dahil sa mga tao din na pinagbigyan natin ng pabor. Ngayon mayaman sila, kuya. Gawa tayo ng proseso para tulungan ng sambayanan. Ito naman, binabayaran ng politika, ng militar para kalabanin ang ating sistema. Subalit, hindi na tayo umuurong dyan eh. Hindi na tayo dapat nagkakaroon pa ng pagkakataon na sila ay bibigyan pa ng panahon para atakihin muli ang ating sistema na bilang isang kaharian ng Lemuria, ng Siyudad sa Araw, ng Bermuda Triangle. Hindi na ninyo kayanin ang ating mga lolo na siyang lumantad muli dito sa lupang pangako. Ngayon, kung totoong buhay ang Presidente Marcos ninyo, ilabas na ninyo. Kasi sa araw na ito, dinideklara ko ang pagpalabas ng presidential order from our royal family
ang pinakapuno ng United Nations, the International Association of Plum Blossom. I-implement ako at ng mahal na hari ang 36 Articles of the Royal Family Rules na yan ay ginawang batas ng United Nations since 1959. Iyan ay nasa UN documentation at iyan ay dinalidate ulit in 2016 sa Union 21 ni Lolo Ho Jung-hwa ni Lolo Z01. Ang presidential decree na ginawa noong November 6, 2016 na Union Z01. Kamay na bakal. More than what you ever think. Dahil yan na ang pag-implementa ng divine justice. Akala niyo walang batas? Meron. In-underestimate ninyo si Queen. Kaya nga pakiusap, ilabas ninyo ang presidente ninyo na buhay sa ngalan ng Ferdinand Idralin Marcos Sr. Ilabas ninyo ang sign nyo, DNA to DNA, dahil ang United Nations ay nagbigay na sa akin ng katotohanan. Nagpakababa po ang mga lolo. Totoo yan. Nagiging pobre sa pobre. Pero kayong politiko, mahiya kayo sa balat ninyo. Nagpakasasa kayo. Ang kinakain ng pamilya ninyo, nakaw. Bakit kayo naging politiko sa illegal government? Kayo namang nasa Malacanang. Naintindihan niyo ba ang tawag ng caretaker government? Itong Presidential Decree 01, bibigyan ko kayo ng kopya. Dahil galing iyan sa United Nations, matagal na yan, pero tinago ninyo mula pa kay Gloria Arroyo. Mula pa kay Corazon Aquino. Ramos, Arroyo, Duterte. Ngayon, Bongbong, kapangalan mo pa naman, please naman. Do you want that your real identity be put into the limelight? Now, all of you packagers, you have failed to tell me the truth. You had been hiding the truth. Attorney Judge Bersamin, I'm telling you right now, right into my face, you still have to research of who I am when in fact, I have with me the Rule 136. Tandaan nyo yan. Matindi ito sa matindi. Lahat kayong nagnakaw. Lahat kayong gumawa ng kabalbalan sa ngalan ng royal family. Mapuputulan kayo ng ulo kapag hindi kayo bumalik sa pamilya na inyong iniwanan, tinalikuran dahil sa inyong pag-angkin ng kayamanan. September 10, 2023. It is a reminder in the Code of 10-10-10. Kahapon, nag-umpisa tayo sa Code ng 999 in battle against the Code of 666 ng Kabal. Doon pa rin ba kayo? Ayaw nyo bang umasenso kayo? Ayaw nyo ba na malagpasan natin ang bawat pera ng buong mundo? Dahil tayo naman talagang gumagawa niyan. Ibig sabihin, hindi nyo kayanin kailanman. Dahil sinabi ko sa inyo noon pa, nagpakababa ako. Hinamak nyo ako. You frame up, you ambush me, binapabaril. Lahat na lang gawin ninyo para mawala ako dito. Para hindi ko matunton ang baho ninyo. Well. Introducing to you, Dato Puga, the one in charge of the Mafilindo 2023. Dato Puga, are you listening right now? Please,
This is not the time to really have to make things difficult for us. Because the Article 36, and it is the law of the royal family that becomes the 36 orders of the royal family. And it will be the code of conduct, and it is to be executed in accordance to the family rules of the entire global earth. Because ito ay talagang nilaygay sa United Nations law rather. Ibig sabihin, wala tayong lusot. Ngayon, I received a call from one of our grandfathers at sinabi na maghanda kayo sa September 16 at kalabanin niyo ako. Gugutumin ko kayo. Bawat pamilya ninyo, kasi may kasalanan kayo, lahat ng pamilya ninyo gugutumin ko. Paano? Wala kayong sweldo eh. Tapos na. Bring back the real president. Bring back the man that you have accused, abused, and put him into the very demeaning life. Kawawa naman po. Alam ninyo, dahil din sa akin, inantay ng matanda na lumabas ako at lumaban para sa sambayanan. Kaya nga sabi ko sa inyo, sa 7 Marcos, bato-bato sa langit, matamaan, wag magalit. Wala na bang sabihin na natin, wag na tayong magbangayan. Ang request ko, labas nyo yung Marcos nyo. Kasi kahit anong gawin ninyo, nag-utos ng United Nations noon pa, ito yung batas na tinago ninyo, Presidential Decree 01. Matagal na nila alam na si Queen Helen Abdurrahman ang totoo. Matagal nang alam ng buong mundo na ang apo ng Malaysia ay si Raja Gamar Mamay Hassan Abdurrahman. Subalit nang dahil sa inyong kasakiman, nakita ko mga mata ninyo, tinago ninyo, at niluklok ninyo ang kapatid ni Mamay. Kayong pamilya, pasensyahan po tayo, mayor amin. Lahat kayong taga-Sulu. Kung hindi rin kayo susunod, gusto nyo ng gutom? Kawawa si Raja Mamay, nagpakatao dyan. Pero hinamak ninyo dahil sakurtan kayo ng sakurtan. OMNLF, saan kayo ngayon? I was trying to save your face. Sinong pinaboran? Si Murad-Murad, patay naman yan. Binubuhay lang ng Malacanang. Ngayon, magbayad kayo. Kasi lahat kayo, i-DDNA. Pag kayo ay kayo, okay, punishment pa rin. Pero pag patay na yung kinuha ninyo, and that is identity theft, doble ang parusa sa inyo. Putol-putol lahat katawan nyo dahil mali sa mali. That is the Article 36. Ganyan katibay ang batas na iniwan sa kay Helen. May batas ang sovereign niya. Kaya kayong matatabil na dila, nakalagay din dyan. Gusto niyo basahin ko isa-isa? Masasaktan ng masasaktan. Pero gusto ko lang iparating sa inyo. Lahat kayong mga pobre, lahat kayong mga walang trabaho, matagal na dapat tayo umasenso. Subalit ginawa nilang eskwelahan ang politiko, ang political government. Biro mo, 15 years old pa lang, taga-graduate pa lang, mayor na, barangay captain na, dahil ginawa nilang political dynasty. Yan ang tinatawag natin, ginawang eskwelahan ang politika, na ang political dynasty nagpapapatay talaga kung sino yung hari nila. Ibig sabihin, wala tayong magawa. Dahil yun ang batas nila. Pero sinangga ko ngayon ang batas ng sovereign niya at ang divine justice. The divine monarchy. Yan ang mangyari. Kaya kung sinong haharang sa September 16, pinabagyo ko na po dyan ang kulog kidlat kaninang umaga. Naintindihan niyo ba yan? Philippines, Queen is immersed as Queen of Universum Magnum, as Queen of the Global Earth.
Marami pa rin sa inyo kasi ayaw maniwala. Pero sambit kayo ng sambit ng divine government. Pero hindi nyo man lang iniintindi. Ngayon, para magkaroon tayo ng namagandang programa, para magtulungan tayo, para maintindihan ninyo na mula noon magpahanggang ngayon, ang hari na tinuring ninyong busabos, nagmamalimos, nagpa-farming, dahil kailangan niya para hindi siya matunton. Kasi yung iba, nagpa-plastic surgery para maging Marcos. Marami na kayo. Ngayon, ang totoong Marcos, ito ngayon ang aking hamon sa inyo. Iniwan ni Lola Fortuna Barba Marcos ang isang salita, ayusin mo ang hindi ko naayos. Ngayon aayusin ko kayo. Sige po. Di ba kayo ang totoong Marcos? Sige, hulihin na natin yung mga peking Marcos. Kayo ang totoo. May birth certificate kayo, meron kayong mga credential. Di ba kayo ang Marcos? President Bongbong Marcos. Hulihin natin yung mga Marcos. Hulihin natin yung mga kiram-kiram. Kasi kayo ang totoo. Pero, pag nagkamali kayo na ang hinuli ninyo ay yun ang may papel sa United Nations at iyan ang recognize, doble ang parusa ko sa inyo. Ito lang ang hiling ko sa inyo. The spirit in me nagpupumiglas. Alalahanin ninyo, either lubog, either distraction. Yun na yung hiningi sa akin. Bakit pa ako magpakasakit sa inyo? Ang titigas ng ulo ninyo. Tingnan nyo si Queen. Anong nangyari na kay Queen? Lumubo ng husto. Pero pasalamat ako sa ating Raja Sulaiman Peacekeeping Group. Special Security Forces dyan sa Ligwasan. Congratulations by Sagira Hansa. Congratulations sa Panay Island. By Lorena Lopez. Ituloy nyo lang. Sabi ko nga sa inyo, dito nila makita kung ano yung dapat nating gagawin. Maraming problema. Pero iwaglits ang mga problema. Kung ano yung mission, focus. Diyan tayo. Dato Abdila Sulaik, alalahanin mo yung sinumpaan ninyo ni Dato Negro, Sultan. Lahat na nagpresenta na sila, unti-unti, namamatay. Papatayin kayo ng tadhana kapag kayo ay naging isang gahaman katulad nitong mga nakaupo sa barn. Sinabi sa akin, July 30, 2022, na kailangan ng alisin sila. Pero, magkano bang ibinayad? At magkano kinontsaba? Diyan ang hindi nila nakikita. So sa ngayon, para ma-implementa natin lahat ito, divine justice, divine peace and prosperity, at lahat ito, the Mafilindo 2023 has made already arrangement to all our allied family. Alam niyo, nakikita ninyo dyan sa mga video ni Apo Lakay that even the Americans has been given ng patutuo. It was the hukbalahap ang nagbigay ng suporta sa panahon para mailaban itong mga Hapones. Ginamit tayo ng Amerika ngayon, paragi pa rin tayo pauuto sa Amerika. Tapos na ang Carpenter Agreement ng Sultan Sulu at ng Amerika. Tapos na rin ang Mafilindo. Kaya nga umaarangkada ako sa ngalan ng ekonomiya, sa ngalan ng political government, military, defense mechanism natin. Sa ngalan ng Mafilindo 2023. Now sabihin niyo sa akin, walang balor yan.
I created all of this platform in my defense to the true President of the Federal Republic of the Philippines. Kung anong ginawa niya, I created more to be able to do something. Maayos ito lahat. Ngayon, nag-umpisa tayo sa peacekeeping group. Talagang kahit papano, marami po kami dyan. Ang iniwan ni Kaka Abdullah ng MILF, mas marami po yan. Ang iniwan ni Professor Normie Suare na MNLF, marami po yan. Ang iniwan ni Kaka Umbracato, BIFF, mas marami po yan. Yung mga mujahidin talaga na nagdidepensa ng pusod ng ligwasan, yung hindi nakikita, mas marami po. Ngayon sabihin nyo, wala akong kwenta. Diyan pa lang sa ligwasan, mahihirapan na kayo. Buong MNLF group, ginamit lang kayo. Pero kung gusto ninyo magtagumpay, ito na, as I declared. Di ba 2013, nag-declare na ako sa inyo ng amnestia? Subalit hindi kasi kayo nakikinig, doon pa rin kayo. Sa flowery words, sa magagandang salita ni Malacanang, ni OPAP. Salamat po, OPAP, dahil sa iyo, Secretary Galvez, na-create ko ang PAPO. As the founder of PAPO, Peace and Prosperity Against Poverty and Oppression. Tama-tama, kayo kasi ang una nang o-oppress kayo. Lalo na yung ginawa ninyong yung vaccination. Nahuli din si Mahathir bilang sponsor to depopulate, supporting the 4 major pharmaceutical corporation. Grabe ang ginawa po ninyo, kabal. Ngayon, kayo, kung talagang kayo ay nagbabago na, susuporta kayo. Dahil hindi nyo maialis. Ang royal family ang may-ari ng kalupaan. Sila, ako ngayon at ang mahal na hari, ang tumayo para sa soberenya. Pag sinabing soberenya, lahat po itong countries ng Southeast Asia, Malaysia, Philippines, Indonesia, Singapore, Brunei, even up to England dahil sa agreemento ng Mapilindo. Magsasign po ng bagong agreemento sa pamamagitan ng Mapilindo 2023. Ngayon yung politiko na nagpapalaganap na anti-government kami, kayo ngayon ang anti-government sa royal family at kayo ang paparusahan sa ngalan ng Article 36. Order po yan. Kasi tapos na ang inyong pamumuno, 2013 pa. Kung puputol ako ng ulo, pasangkulan ko kaya kayo, may karapatan ako dahil binigay ng lolo ang otoridad. Matagal na yan sa kamay ng presidente ng Pilipinas. Bakit niyo tinatago? Dahil ayaw ninyo. Ang Sulu Sea at ang China Sea, magkaisa po yan. Magpamilya po. Walang away. Ngayon sasabihin ninyo, kung meron kayong packager, kung ano kasing inutos lang ng packager sa inyo, doon lang kayo Sinabing uupo, upo lang kayo. Sinabing ito ang gawin, ito lang gawin ninyo. Puro lang po kayo parot. Kung ano yung sinabi, yun lang sasabihin ninyo. Now, tanong, bakit hindi ako kino-cover ng major print ads? Bayad po lahat ng print ads, newspapers. Bayad po ang lahat ng TV stations. I can attest to that. Ngayon, ano gawin natin? Kaya ang Trimedia, nang ibabaw. Lahat ng vloggers, nang ibabaw. Pero, sana, pagkatapos nito, makikita nyo na lahat ang kababalagan ng pananalita ni Queen Helena. Dito, kayo ngayon, ang anti-royal family. Dahil ngayon,
Masabi ko sa inyo, mag-celebrate tayo mula September 11 hanggang September 16. Titingnan natin kung sinong yayakap sa atin. Ibig sabihin, sila ngayon ang walang karapatan. Gobyerno, politiko, militar, lahat kayo, Congress, Senate, kayo ang walang otoridad. The royal family stands. Kahit anong gawin ninyo, may batas ang soberenya. Kaya, kung ako sa Philippine Army, sa Armed Forces of the Philippines, kumontak na kayo. Dahil ito ngayon, the United Nations is already inside the territory of the Philippines. Hindi ninyo namalayan yan. Queen works in the most delicate way para maintindihan ninyo na marami akong kaalyado sa kalangitan, sa kailaliman, at dito mismo sa global earth. Tinatawagan ko lahat na nag-sign sa Maharlika Unification natin noong August 28 sa Heritage. Nung ako'y kinurunahan as Lemurian Queen together with the King. Ito, nagro-roll call na ako Government of the Philippines. Dahil kayo na yung wala Kayo na yung illegal. Kami na yung namumuno noon pa. Lateral coordination ang ginawa namin. Parallel governance ang lupasog sa inyo. Si PM Moksan, alam yan ni Sakurtan. Alam ni Bongbong, alam ni Duterte, alam ni Gloria, alam ni Aquino, alam ni Ramos, alam ni Corazon. Why? Because you had been the claimants against the royal family. Hindi po kami ang may problema. Kayo. Ginawa ninyong konstitusyon illegal. Ginamit ninyo ang revolutionary government. Ang revolutionary group ni Miss Wari, ni Murad, ayan ang pasakit sa buong Bangsamoro. Nagkamali po kasi kayo ng desisyon. Mayor Amin, Secretary Galvez, General Saban, lahat kayong sumuporta sa mali. May batas, Article 36, Special Order 01 of the United Nations. Kumuha po kayo ng kopya kay Dato Paduka o Dilon Puga para at least maintindihan ninyo. Dahil the new organization in conjunction with the United Nations as given the power and authority is the Mapilindo 2023 of the Philippine Islands, of the Malaysia, of the Sulu and North Borneo, of the Sabah and Sarawak, Malaysia, Indonesia, England, and the entire Southeast Asia. China will never abandon me because I am Juicy Mulan. This is the time that I am asking lahat ng nagpakasakit na nagbantay ng ating kayamanan na nakaimbak sa kabukiran. Lahat kayong mga Black Forest. Lahat kayong mga hukbalahap noon pa. Lahat kayong nagpakamatay para bantayan ang ating yaman. Lahat kayong naging loyal kay Chua Tai Lee, kay Ferdinand Idralin Marcos Sr., nag-alay ng buhay, kayong mga pamilya, pumunta kayo sa inyong mga liderato. Dahil kayo ang nagpakasakit. Kaya kayong mga walang kwentang nagsasabi na wala kaming karapatan, marigas kayo. Bakit? Ginagamit ninyo
yung safekeeping receipt, yung mga SKR, ang nagpapakamatay, yung mga nakabantay sa kabukiran. Pero kayo, mga hudas na mga politiko, mga manggaganso na mga first 100 corporation ng Pilipinas, kaalyado ang mga top politicians at ang central bank at ang mga Department of Finance, kayo ang mananagot. How? Marami kaming records. Kapag lumabas sa system, alam namin kung sinong nagnakaw. Ina-underestimate nyo. Nagpakababoy kami sa paningin ninyo. Pero ang hindi ninyo alam, pinasukan ko kayo lahat para malaman ko kung sinong pwedeng pagkatiwalaan. Mahal ko kayo lahat. Kahit paulit-ulit ninyo ako saktan. Kahit paulit-ulit ninyo akong inaapakan, niyuyurakan. Kaya nga sabi ng mga lolo, barilin na lang ako sa luneta kasi sa sobrang martir, dinidirpahan ko kayo para magbago kayo. Pero pasalamat ako, mga kapatid ko sa kabukiran, Reformed Philippine Guardians Brotherhood Incorporation and Ronda Forces of the Philippines, baba na kayo. Sa ating kapatid, si Ronji Dakigan. Wow, I salute you. Kilusang Pilipinismo. Father Nilo Tayag. Congratulations. Alam mo, maraming luha na. Nasaan si Father Baluweg? Nasaan kayong mga kaparian na nakakilala mismo sa isang ama na nagpakasakit, bantayan ang yaman? Muli, nandito si Queen. Amnestia, dahil tayo ang legal. Ang illegal, ang Philippine government, nasanay ng Malacanang dahil tapos na ang agreemento. Mga bobo kasi ang Senado, Kongreso, dahil parot lang yan. Meron pong political machinery dyan. Merong tinatawag packager. Iyan ang nangyari sa inyo. To the point, Article 36, Order, Presidential Decree 01 from the United Nations. May authority po si Queen, galing mismo kay Lolo Lee, Hu Jungwa, Lily John. Hindi niyo kilala si Queen. Kilalanin yung mabuti. Kaya kayong mga tribal groups, Secretary General, Roger Railiantan, baba na kayo! Batalismo, native religion natin, Bishop Reynaldo Cristobal, Kali Nueva Ecija, kapatid na Herminio Bornot, Bay Charito Nacion, Tribal Group of Abra, wow, Christy Baluaas, talagang makikita na, Partido Federal ng Pilipinas, Gabriel Soto, wow, Colonel Raul Tukay, missing you around, where are you? Huwag kang mabahala, marami nagsasabi sa'yo, hindi ako totoo. Pasensyahan mo lang sila. Alam mo, General Tukay, when I saw you the first time, I have a simple message to you. What you see is what you get. Pero, alam ko, naghihirap tayo lahat. Pero masusuklian din yan. Lalo na sa tindi ng pang-alipusta ng mga kasama. Don't worry, nandito ako. Samahang magpipinya ng Laguna, Mario Escueta. Lahat ng mga pinyahan hanggang Norte, hanggang Hawaii, wow, hanggang sa Pulumulok, mga asosasyon ng magpipinya. Tayo, dahil nandiyan din ang ating mga banker, kaya tayo nagkakaisa.
Go Philippines! Alam nyo rin yan. Binibigyan ko kayo ng clue kung bakit tayo inaaway ng mga militar na inuutusan ng packager. Dahil sila claimants. Tayo, totoo. So, sa ngayon, oh, kapatid ko, nasaan kayo? From Taiwan with love. Nasaan na kayo, ha? Baba na rin kayo. Lahat ng nagbabantay ng ating mga kayamanan. Oh, Master! Master Thomas! Daogi Gong! Nandito po ako. Huwag kayong mag-alala. Lahat ng inchik ng Pilipinas, yung totoong inchik na nasa Pilipinas, yan, magkaisa kayo. Hindi yung mga binibitbit ng iba. Ang atin. Akala nila tayo ay nagpupunta lang. Ang hindi nila alam, ang kasunduan ng pamilya ni Mulan. From Emperor Qianlong, from Qing Dynasty. Kayong mga kasama ko diyan sa Ligwasan, Sultan Kelly, lahat kayo nung nakita ninyo si Lolo Qianlong, dire-diretso. At my back is still the Emperor of China. Lahat kayo na hindi nakakakilala kay Queen, kilalanin ninyo ang bantay, si Emperor Qianlong, na siya ang nagbigay ng lahat ng backup sa 48 countries ng Commonwealth na binigay kay Queen Mama Elizabeth ng Commonwealth. It is Emperor Qianlong from the Qing Dynasty. Kaya inaaway ninyo ang China? Hindi niyo alam. Ang China ang siyang nagbabantay sa atin. Nakakaiyak lang isipin. Dahil yung taong tumutulong, yun pa yung inaatake. Yung country na kailangan kilalanin, iyon pa ang winawaglit. Mas gusto nilang mga Afghanistan kaysa sa totoong royal family. Yan ang sabi. Hindi sila nag-iisip, kundi sumusunod lamang sa kagustuhan ng kabal. Galit kayo sa akin? O isagdagan ko pa yung aking aliado, La Union Retirees, MCOG LSA, Elmer Fernandez, congratulations! Marami tayo. Mas marami pa tayo. At mas marami tayong pakikinggan dahil lahat dito nakikita na ng buong bayan. Sa lahat. Kaya lahat kayong nag-block sa akin. Lahat ng gumawa ng pagkakataon mula sa pagbomba ng Twin Towers sa Amerika dahil sa mga Hudyo na ayaw kilalanin ang pagmamay-ari ng bagong Jerusalem na ito ay galing mismo sa land of Ophir, sa land of Maharlika. New Israel, rise into the face of the earth. Come now and be one. I am calling all the Rizalian, the Rubinian, the PBMA, the Mongkadyan, Sagrado Corazon, the Lemurian. Lahat kayo, the Everlasting Jaira Organization, lahat kayong all spiritual group ng isang ama, lahat na nag-aaral sa Miriam College of Mystery sa Amerika. Kayo ang kaakibat ko dahil dito natuntun ko ang katarungan. Kaya maimplementa natin ang divine justice na hinihingi ng buong sanlibutan. Dito, gugutumin ko lang naman kayo kapag hindi kayo sumunod.
Yan pala ang gusto ninyo eh, sakuna. 4 nga lang yan ang hinihingi ko sa inyo na pinadesenyo ko sa Mapilindo 2023. Kung ayaw ng Malacanang kilalanin, set aside because we are parallel government at sila na ang illegal. Military, political government mula presidente pababa. Kung hindi sumunod sa royal family, the Rule 36 stands. The order is the order. That's why the Mapilindo 2023 has implemented and ordered the reinstallation, lahat iyan, pagbalik ng hari ng Perlas ng Silangan. Again, lahat ng mga kuya ko, sa 7 sa Marcos na hinahunting ng Black CIA, ng Interpol, labas kayo. Queen is here. Kung na-validate ko, si Rogelio Madrid Abran, aka Ferdinand Idrelin Marcos Sr. This is the Queen of the Universum Magnum. And I have my spiritual power because I am with the 7 Magnum. I am with Queen Mama, Siti Mariam. If I was able to do it, all of you says that kayo, come into the open and let's talk it out because the United Nations has already given me their mandate. Kung hindi nagsasalita sa inyo si Queen, dahil alam nyo rin kung bakit. I don't want my move to be predicted dahil nga sa continuous blocking ninyo to the point that you go to killings, you go to war, you go to severe oppression, suppression, that even the vaccination is a part of that blockaging. Kung ang Twin Tower in September 11 ginawa ninyo in 2001, gawin nyo lang. Kasi ako na ang gobyerno. Ako na ang hahatol sa inyo. I will not do that. I will not implement this if I don't have the divine mandate. So, ibig sabihin, kahit anong gawin ninyo, kahit magpaligis na kayo sa pison, kahit sabihin na ninyo, baliktarin nyo ang issue, nagkamali po kayo. With my 14 years of this mission, everything is properly documented, well coordinated. And yun ang hahanapin ko sa inyo, politiko. Even the barangay captain in each territory, alam ninyo. Yan ang magiging mitsa ng buhay ninyo sa pagharang sa katotohanan. Sa inyo, vaccination para mamatay kami. Sa akin, at sa pag-implementa ni Kuya Raja, who is the commanding-in-chief, simple lang. You don't know Queen. You do not know who is Queen. Pero masakit man. Lolo Lee told me when I was in China, if we have already made an order, no turning back, no shedding of tears, pag sinabing that is the batas of the royal family.
Kayo ngayon, sasalungat kayo, continue pa kayong mag-disobey, defiance, kung ano-ano pang gawin ninyo. For God's sake, 2013, pwede na akong magganon. May order na sa akin noon pa. Pero dahil pinalaki ako na may pagmamahal sa bawat buhay, mas hinayaan ko kayo na gumawa ng karabal-rumal-dumal ng pagpatay through vaccination. Pero lumaban pa rin ako. At salamat din sa iyo, kuya. Ibig ko lang sabihin, iparating sa inyo puso sa puso. Kung anong iniwan ni Lola Barba, stand still. Basta ang sinabi sa akin din ng lolo sa China, hanapin ko. Dahil may iniwan sa United Nations. At ito na po ang hawak ko. Implement Rule 36, Presidential 01 of the United Nations. I'm calling all of you, President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. You decide. You want to recognize me and the Raja, or you suffer the Rule 36. All of you government officials, all of you senators, congressmen and congresswomen, all of you governors, all of you barangay captains, mga lupon, all of you, you became caretaker government after September 16, 2013. Binigyan namin kayo ng 5 taon bilang grace period para makita ninyo. Hawak ko na noon pa ang batas ng soberenya. Pero nagpakababa kami. Hindi pa rin kayo nakinig. Sinuong ninyo ang Sabah standoff, Zamboanga standoff, 44 Sapmen sacrifice, Marawi Siege, Paglas standoff. Ano sa palagay ninyo? Nakalagay dito sa Rule 36. Lahat to be executed by family rules. Betray to the brothers and sisters will be executed by the family rules. That the brothers and sisters ought not to put him in his place will be executed by the family rules. That the custodians sell without administrators allowed will be executed by the family rules. Lahat na nagnakaw, lahat na nagbenta ng kayamanan kung walang alam ang may-ari, patay na kayo. Marami dito. Do not open the box. Lahat ng kayamanan. No follow the 36 order of supernatural dragon tactics will be executed by the family rules. Deliver from warehouse under the counter without the master attendance will be executed by the family rules. Kaya nga sinasabihan ko kayo yung mga nagbebenta ng gold, nagdadala ng mga heritage account, wala kayong karapatan. Ito, ito, basahin ninyo. Hindi niyo pala mabasa kasi malayo. Pero nakalagay dito, lahat ito na silyuhan ng Lolo Lily John Ujungwa. Yun na yung nakikita ninyo dyan. Yung nasiliwan ng World Bank, nasiliwan ng United Nations, nasiliwan ng Imperial Canlong Seal, lahat ito. Ibig sabihin, kung ayaw nyo dito
the first 100 corporation ng Pilipinas, dito muna ako maniningil on my recovery side. Dito makita ninyo na talagang kailangan magbayad kayo. Ibig sabihin, kahit anong gawin ninyo, kapag naningil na ang mga lolo, wala kayong magawa, kundi isuli ang dapat isuli. Lahat ito, pakikinggan ninyo mabuti. Kasi, kumbaga, lahat ng utang ng bawat countries, magbabayad kayo. Kaya nga hinihingan ko kayo ng inventaryo. Mula ngayon, isipin na ninyo. Kung si Queen, minaliit ninyo, yun pala, gabundok na otoridad ang iniwan ng mga lolo. Lahat kayo, September 11, birthday ni Ferdinand Idrolin Marcos Sr. Celebrate kayo kung sino kayo at kung sino yung mga kasama ninyo dahil inutusan ko na ang lahat ng Interpol para suyurin ang buong kapuluan at iharap kung sinong Ferdinand Idrolin Marcos Sr. ang nagtatrabaho ng hindi angkop sa Royal Family Rules na binigay ng Lolo Lee ng United Nations at ng World Bank. Ginawa tayong busabos ng ibang countries dahil hinayaan natin gumalaw ang kabal. Mas binigyan nyo ng importansya yung mga taong pumapatay kaysa doon sa naghahangad na mabuhay tayong lahat. Kung nakita ninyo yung matanda na nagpakababa dahil nga may dahilan. Kung si Queen naglayas para hindi matuntun, ang matanda naman naghahanap ng paraan kung saan ako hanapin. Ngayon sa araw na ito, with all my might, with all this power, I call each and every one of you government officials, recognize or the people will rise and let you see to be out in your power. Too much. I am the founder of this government of the royal family. The Federal Republic of Lupasug, the Federal Republic of the Philippine Islands, reinstalling the true blood of Emperor Qianlong, of the royal family of the Empire of China. As the protector and guardian of the royal family, I, Queen Maria Makiling Helen Fatima Nazaria Panulino Abdurrajak Chusi Mulan bin Baginda Ali Elizabeth III, giving you a final order. Recognize or the people will rise or the calamities will continue. Thunder, lightning, earthquake, typhoon will succumb into your land. Kung ayaw nyo pa rin, inaantay lang ang aking signature for the nuclear war. Believe or no belief in your end. Lahat ng NPA sa kabukiran, bumaba kayo dahil kayo ang legal. Pinapapatay kayo. Pero kayo ay legal. Dahil since 1972 up to now is Federal Republic of the Philippines Island. I as Queen, support this installation. Lahat kayo mananagot. Lahat na nanloko kay Queen, tandaan nyo. I am not vindictive. Hindi ako mapagganti. Pero siya na ang humahatol sa inyo. Mahal ko kayo lahat. Pero sinabi ko nga sa inyo, lahat ito, ginawa ni Queen para maintindihan ninyo. Batas sa batas,
Walang kwenta ang batas ng Philippines dahil illegal constitution ang 1986. The 1972 was never, 73 was never amended. 1973 hanggang ngayon, hindi nyo man lang inisip. Hindi nyo man lang binigyan ng kahihiyan ng inyong mga pamilya na kumakain ng ninanakaw ninyo sa gobyerno. Yumaman kayo nang dahil sa inyong kaganiran at paglilin lang sa sambayanan. Ngayon, I have with me the copy of the first 100 corporation. Hinihiling ko kayo lahat. Makinig kayo, Jollibee, Chowking, McDonald's, lahat kayong food chain. Starting tomorrow, magpakain kayo. Dahil ang utang ninyo, ang royal taxes ninyo, ni minsan hindi kayo nagbayad sa soberenya. Magpakain kayo, San Miguel, Coca-Cola, lahat kayong mga nasa top 100 nanditong listahan sa akin. At kung sino man may puso, pakainin niyo yung tao sa ngalan ng soberenya, sa ngalan ng Diyos Ama, pakainin ang nagugutom. Yan lang ang hiling ko sa inyo. Yan ang regalo ko sa isang ama na nagpakasakit para sa lahat. Iisang nilalang na hinamak, tinarantado, betrayed. Oy, Manong Enrile, Manong Juan, Manong John, buhay ka pa. Ikaw ang dapat magsalita. Dahil kausap kita, kasama ni Lola Dir. Katulad ka rin ba ng mga ibang lawyer dyan na kailangan i-research nyo pa kung sino si Queen? Paano kung i-implementa ko itong Rule 36 at unahin ko kayo? Nang dahil sa inyo na pag-research, pero blockages pala ang dating nyo. Alam nyo na kung sino si Queen noon pa. At salamat sa UTBTM sa pag-postpone ng gathering ninyo sa arena. Kasi ako mismo magpaputok dyan kung gusto nyo na talaga ng laban. Thunderstorm lang yung katapat. You never imagine how it is. Pero sa akin ngayon, titingnan ko mabuti kung hanggang saan kayo. Kaya lahat kayong mga tinawag ko, lahat ng gustong bumaba, kayo ay na-amnesty na noong 2013 pa. May royal decree po yan. Pero ngayong tinawag ko kayo, General Grajeda, thank you very much, General Willard. Kuyang, Chief, mula pari hanggang hulo, tawagan na po ninyo. Lahat ng bank taker, lahat na nagbantay, lahat na nagsakripisyo, magbigay-pugay po sa ating presidente, Ferdinand Idralin Marcos Sr. Pero yung ibang ating mga Marcoses, labas na rin kayo para at least mapag-usapan ang totoong pamilya dahil kayo may karapatan din kayo. Ibig sabihin, ang tunay na pag-uusap, ang inutos ng United Nations ni Lolo Lee Hujungwa, ibalik ang anak, ang apo. Ferdinand Idralin Marcos Sr., Chua Taili, Rogelio Madrid Abran, by virtue of the DNA of the United Nations, I thereby proclaim that the president that has been lost and found is still alive. I come to you, all my brothers and sisters. Stop bickering
na kayo ay kayo dahil i-implement ako ang batas ng soberenya. Putol ulo kapag kayo ay nag-insist dahil sa inyong oppression at suppression. The Union of Royal Philippines against police suppression, ako rin po ang creator at ito ang implementor sa ngalan ng Mapilindo 2023. Congratulations everybody, Royal Blue. Ito ang ating gagamitin. Kung meron po kayo at kung sinong mag-join, September 16, 2023 is the day of Malaysia, Philippines, Indonesia, Sabah, Sarawak, Kalimantan, Bulungan, Mindanao, Sulu, Palawan, lahat kayo Southeast Asia in the name of one sovereignty, one nation, one region. This is Queen Helen Abdurrahman, Elizabeth III, together with the king, the grandson, Raja Muhammad Damar Mamay Hassan Abdurrahman, Jamalul Kiram III, give you all the blessing, love, and we embrace you into the land of promise, into the land of our forefathers, into the land where you will enjoy peace and prosperity, freedom of choice, freedom of religion, freedom of speech, but no one is above the law. Bring back the true heirs and successors to the throne. Bring back the King of the Pearl of the Orient Seas. Bring back the love and compassion, the brotherhood of each and every one. Maraming salamat po sa inyo at ako po ay natutuwa dahil kayo lahat ay nakikinig. Lahat kayong nasaktan ko, kailangan kong ilabas dahil ang pinanghahawakan ko ay legitimate, merong power and authority, at meron akong karapatan as Queen of the Universum Magnum, as Queen of the Global Earth, and as the granddaughter of Grandfather Lily John, who's Junghua of the United Nations. God bless everyone. All our Royal Armed Forces, all our defense people, come and join the ORPAPO, implement truth, justice, and freedom. God bless everyone.